Bago po tayo magsimula nitong ating maganda at bagong kwentong pangkababalaghan, ay nais ko po munang i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout po kay Ma'am Aya Stories. Subscribe po tayo sa kanyang channel mga boss. Kay Boss Sid Vicious at sa kanyang channel na Pinoy Mythical Stories. Subscribe po tayo mga boss sa kanyang YouTube channel. Kay Boss Ayad Taranco, kay Boss Malvin Sigera, kay Boss Alberto Gonzales, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Ronelio 2N, kay Boss G Sumudio, at kay Ma'am Chris Apple. Muli po mga mahal kong kamundo, maraming salamat po sa inyong suporta. Umpisahan na po natin ngayon itong ating handog po naming bagong kwento sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo, mga mahal kong mga kamundo. Dito po, sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Ngayong araw pong ito, ay sana namang magandang kwento. Merong kinalaman sa mga hiwaga at mga hindi kapani-paniwalang mga pangyayari. Pero, totoong nangyayari. Ang aking handog sa inyo, at ang kwentong ito ay nagmula o ipinadala ng isa sa ating taga-subaybay. At nagpatago sa pangalang si Elmo. Narito po ang kanyang kwento. Tipikal na baryo, Sergias, ang aming lugar noon, at ito'y nasasaklaw ng lalawigan ng Masbate. Nangyari ang kwentong ito matagal ng panahon ang lumipas, at ako'y nasa edad lamang noon na 13 taong gulang pa lamang. Ngunit magpasa hanggang sa ngayon, ay sariwa pa rin sa aking isip ang nooy misteryo o nangyari o nasaksihan ni Itay, ang kanyang nakuhang pinaniniwalaan niyang isang mutya o isang bertot, at ito'y kanyang ginamit sa sabong o sa kanyang mga alagang mga panabong na kanyang dinadala saan mang mga baryo na mayroong magaganap na sabong o sultada. Ang magkopra, magkaingin, magtanim ng mga gulay, at magpasuhol na umakyat ng mga niyog upang gawing lukat at kung ano-ano pang mga gawain sa bundok, ang nooy pinagkakakitaan ni Itay Miguel. Saksi kaming lahat ng aking mga kapatid sa kung gaano kasipag at kabuting tao ang aming ama. Lahat ginagawa niya para sa aming pamilya. Samantalang si Inay Isang, ang palagi niyang pinagkakaabalahan ay ang gumawa ng mga somang gawa sa kamuti at balinghoy, na siya namang aming nilalako, naming tatlong magkakapatid sa aming mga kabaryo sa tuwing sasapit na ang madaling araw. Bagamat masasabing isa ring sabongero itong si Itay Miguel at nag-aalaga siya ng mga manok panabong, ngunit hindi siya katulad ng ibang mga sabongerong walang kontrol sa larong sabong, sagad pumusta at walang respeto sa kanyang kapwa. Si Itay ay pumupusta sa sabong kung magkano lang ang kanyang naitatabi, ngunit pag minsang walang-wala kami ay nadudukot niya ang perang ipon niya para sa sabong, para sa larong sabong, at kanya itong ibinibigay kay Inay Isang. Isang umaga noon, may mga bisitang dumating sa aming tahanan, at ang mga ito'y kilalang kilala ni Itay Miguel, sina Tio Rogelio, Tio Oscar, at si Tio Pablito. Ang tatlong mga pinsang buo ni Itay Miguel. O mga pinsan, anong atin? Anong sadya niyo at kayo'y naparito sa aming maliit na bahay o maliit na tahanan? Ang nooy nagtatakang tanong ni Itay Miguel sa kanyang tatlong mga pinsan. Pinapasok niya ang mga ito sa loob ng aming bakuran at agara namang nagtimpla ng mainit na kape si Inay Isang para kina Itay, at sinamahan pa niya ng mga gawa niyang mga sumang kamote. Pinsang Miguel, naparito kami dahil nais naming bumili ng isa sa iyong mga alagang matataas na ori o makaklasing mga panabong. Ang panimulang sabi ni Tio Rogelio kay Itay habang sila'y makikitang magkakaharap-harap na sa mesa at nataong umaga ng mga pagkakataong yan. Dahilan upang magtaka itong si Itay Miguel.
Ano, mga pinsan, kayo'y bibili sa akin ng isang maklaseng panabong? Oo, Pinsang Miguel. Sa'yo. Dahil alam naming marami kang mga matataas na uring mga panabong na inalagaan mo rito. Maaari mo ba kaming mapagbigyan, Pinsang Miguel? Ang sabi pang muli ni Tio Rogelio kay Itay. Sige, mga pinsan. Pero bakit saan nyo dadalhin ang bibilhin yung panabong sa akin? Nagkatitigan ang tatlong magpipinsan dahil sa tanong na yon sa kanila ni Itay Miguel. Kasunod ay nag-uwika itong si Tio Oscar at sinabi nitong, alam mo, Pinsang Miguel, datayo kami ng sabong bukas ng hapon mga alas 2 doon sa kabilang baryo. Pero wala pang ni isa sa aming mga alagang mga panabong. Ang pwede nang dalhin doon, alanganin pa ang mga ito at kung meron man ay mga naglulugon. At yun ang dahilan kaya kami naparito, Pinsan. Ganoon ba? Sige mga pinsan. Pagkatapos nating makapagkape, ay dadalhin ko kayo sa aking tatlong mga ibinukod ko ng mga panabong na sa tingin ko'y pwede nang dalhin saan mang sabungan. Ang nawis sabi ni Itay sa kanilang tatlo. Maraming salamat, Pinsang Miguel. At nga pala, kung gusto mong sumama bukas sa kabilang baryo upang makita ang laban ng aming bibilhing panabong sa'yo, ay dadaanan ka na lamang namin dito bukas. Ang noy anyaya pa ni Tio Rogelio kay Itay, dahilan upang mapaisip itong si Itay Miguel, at dahil nagkataong meron na siyang naitatabing perang pampusta. Kung kaya't pumayag na si Itay na sasama siya sa kanyang tatlong mga pinsan na dadalaw ng sabong sa kabilang baryo o kadikit ng aming mismong baryo. Sige mga pinsan, sasama ako sa inyo. At dahil sa makakasama niyo ako roon at manok panabong ko naman ang dadalhin natin upang ihanap ng kanyang makakapariha. Kung kaya't sige, huwag niyo nang bilhin o bayaran pa ang aking panabong o itong aking sa tingin ko'y pwede ng malatubang panabong. Nagulat at naging banaag ng kasiyahan ang hitsura ng tatlo ng aking mga tiyuhin nang marinig nila ang sinasabing yun ni Itay, lalo na ang sinasabi niyang alagang malatubang panabong. Kung magkaganaon, Pinsang Miguel, sige. Salamat at maganda. Salamat at maganda yung naisip mo. Ang sampit naman ni Tio Pablito at pagkatapos nilang maubos na higupin ang mga kaping nasa tasa, ay lumabas na sila ng aming kusinang. Ang dingding ay yari sa kawayan at isinama silang tatlo ni Itay sa tatlong kulungang may lamang tig-iisang panabong, isang malatubang panabong na mayroong mga balahibong kakulay ng tuba at kalawang, isang mataas na uring malatuba, isang mataas na uring malatubang panabong at dalawang bangkas na ang mga balahibo ay kapareho ng kulay ng tsokolate, pinaghalong puti at tsokolating mga balahibo. Nakamamanga, Pinsang Miguel. Mantakid mo, pinsan. Nagawa mong mag-alaga ng mga gantong klaseng mga panabong. Amazing. Matataas na mga uring panabong ang tatlong ito. Pero, bakit pinsan? Bakit itong malatuba mo ang naisip mong dalhin sa kabilang baryo, bukas? Ang tanong ni Tio Rogelio kay Itay, hindi naman siya binigo ni Itay dahil sa pinaliwanag niya sa kanya ang dahilang. Dahil sa ako'y isang sabongerong naniniwala mga pinsan sa mga pamahiin. Pamahiin pa ka mo, pinsan? Pinsang Miguel, ang tanong ni Tio Oscar, dahil mga pinsan magmula kahapong umaga hanggang hapon ay walang palya niyang iwinawalis sa hangin ng kanyang buntot. Madalas ring nauunang tumilaok yan sa tuwing sasapit ng madaling araw. Mga pamahiing mananalo raw ang isang panabong kapag taglay nito ang ganoong mga kakaibang inaasal. Ang dagdag pang pagkakasambit ni Itay sa kanilang tatlo na kanyang mga pinsan. Sige, Pinsang Miguel, bukas ng hapon dadalhin natin iyang malatubang panabong mo sa kabilang baryo. Maganda ka na, pinsan, ng sarili mo at perang pampusta dahil bukas pagkatapos naming mananghalian ay babalik kaming tatlo rito sa inyo. Pagsang-ayon ang noy sinagot ni Itay Miguel kay Tio Rogelio. Ngunit, mga pinsan, sinong magtatari pala ang naisip niyong magkakarga ng tari
dito sa aking malatuba. Ang tanong ni Itay, maganda't naalala mong naitanong yan, Pinsang Miguel. Si Tikboy, na isang kilalang magtatari dito sa ating baryo. Siya ang magkakarga ng tari dyan sa ating malatuba. Siya ang ating makakasama bukas. Nabanggit na namin yun sa kanya kanina. At ang bangkang dimotor ni Paring Isidro, ang ating gagamitin, pupusta rin daw siya sa ating mapipiling panabong. Pagkatapos na sabihin yon, ni Tio Rogelio kay Itay, ay nagpa siya ng magpaalam kay Itay at Inay, ang tatlo, at naiwang mag-isa si Itay sa kubo-kubong ginawa niya para sa kanyang mga nakakulong na mga alagang mga tandang, at makikitang hawak niya ang kanyang alagang malatuba. Isa ka sa napili kong dalhin sa magaganap na sabong bukas ng hapon sa kabilang baryo, dahil alam ko at ramdam ko sa aking sariling hindi mo ako bibigoin at ipapahiya sa aking mga pinsan. Alam kong ipapanalo mo ang laban bukas, ang nooy sabi ni Itay sa kanyang hawak na panabong na para bang tao ang kanyang kinakausap. Hindi naman nakapagtataka yun, dahil sa ugali yun ni Itay, ang kausaping animoy tao, hindi lamang ang kanyang mga alagang mga panabong, kundi maging ang aming mga alagang mga aso't mga pusa. Samantalang pagtilaok naman ang naging pagtugon ng kanyang hawak na panabong. Ngunit mayroong mahalagang dapat na malaman si Itay Miguel, na sadyang hindi binanggit nila Tio Rogelio sa kanya, dahil hindi alam ni Itay na sa magaganap na sabong sa kabilang baryo'y naroon na ang magpinsan na si Mang Gaudoso, na bantog na magsasabong sa aming bayan, at ang kanyang pinsang isang magtataring nagngangalang si Mang Jorlito. Ang magpinsang wala pang nababalitang natalo ang kanilang dinadalang mga panabong saan mang sabungan, at ang magpinsan na parehong tagabayan ay nooy nasa tahanan na ng kapitan ng kabilang baryo, ang kapitan sa kabilang baryo, ang kapitang sabongerong nagngangalang sa Kapitan Ilmundo Alegre, ang kapitang mabagsik, matapang at kinatatakutan sa nasabing baryo, dahil sa ito'y mayaman at maimpluwensyang kapitan. Huwag kayong mabahala, Gaudoso at Jorlito, dahil dito sa baryong ito, ako ang patas. Ako ang masusunod sa loob ng sabungan. At gusto ko, ako ang pipili ng makakatunggali o makakaparehas ng inyong dalang bolik at mayahin. At dahil sa masyadong malaki talaga ang tiwala ko sa inyong mga dalang panabong, kung kaya lalakihan ko na rin ang perang ipupusta ko sa mga yan. Ang sabi ni Kapitan Ilmundo sa dalawang magpinsang sabongero na kanyang kaharap sa kanilang mesang nasa sala, at nagiinuman silang tatlo. At gabi ng mga pagkakataong yon, 100%, Kapitan, na makakaasa kang hindi masasayang ang malaking perang ipupusta mo sa aking dalang mga panabong o sa aming mga dalang mga panabong. Di ba, pinsan? Ang banat namang pagkakasabi ni Mang Gaudoso na siya namang agarang sinundan nitong kanyang pinsang magtataring si Mang Jorlito, at sinabi nitong, Kapitan Ilmundo, ang totoo ay magmula pa ng pasukin namin ang mundo ng pagiging mga sabongero ay wala pang nisa sa aming mga panabong ang natatalo. Basta't ako lang ang magkakarga ng tari. Minsan ito'y naidideklarang patay na ng sentensyador, pero nagagawa pa rin itong gumanti ng pagtuka bago ito malagutan ng buhay, pero ang kanyang katunggaling manok ay ayaw nang gumanti ng tuka. So ang ibig sabihin noon ay panalo pa rin ang aming panabong. Hindi ba, Kapitan? Kung ganoon ay totoo nga pala talaga ang mga naririnig kong mga usap-usapan ng mga sabongero at patungkol sa inyong dalawang magpinsan. Kapitan, hindi kami mag-aaksaya ng oras panahon dito sa inyong baryong ito na ito'y malayo pa sa bayan kung hindi namin natitiyak ang aming panalo. Ang taas noong pagkakasabi ni Mang Gaudoso. At hindi rin ako papayag na gamitin ang aking bangkang demotor upang kayo'y sunduin sa bayan at dalhin dito sa aming baryo kung wala akong tiwala sa inyo at sa inyong dalang mga panabong. Ang sabi ng kapitan sa kanilang dalawa. Kung magkaganaon, Kap, sige, bukas ng hapon ang mangyayaring sultada, pero ngayon palang, Kap, ay magdiwang na tayo para sa ikapapanalo ng ating mga panabong.
Sige, Kaudoso. Magpakasaya na tayo. Batid ni Tay Miguel at maging nila Tio Rogelio, Tio Oscar at Tio Pablito at maging ng lahat ng mga sabongero at mga mamumusta sa aming baryo ang patungkol sa magpinsang si Mang Gaudoso at si Mang Jorlito. Dahil mga hindi basta-basta ang mga dinadalang mga panabong ng dalawang magpinsan at walang mahanap na dahilan o rason ang mga sabongero kung bakit palaging nagtatagumpay sa bakbakan ang mga dinadalang panabong ng dalawang magpinsan. Ang iba'y nagkakaroon ng mga hinalang ang magpinsan o isa man sa magpinsan ay nagtataglay ng bertod o pampaswerte sa larong sabong. Ngunit walang makakapagpatunay noon dahil sa sadyang maingat at malihim ang magpinsang Mang Gaudoso at Mang Jorlito. Kinaumagahan, maagang maaga pa'y sa ganap ng mga 4:30 ng madaling araw, ay gising na itong si Tay Miguel at ang una niyang ginaway, lumabas siya ng aming tahanan habang kami noon nila inay ay nasa kasarapan pa ng aming pagkakatulog. Lumabas si Tay ng aming pintuang nasa may parting kusina. Maliwanag ang buwan ng mga pagkakataong yon. Dala ni Itay sa kanyang kanang kamay ang tasang naglalaman ng umuusok at mainit na kape. Habang ito'y hinihigop niya, ay isa-isa niyang tinitingnan at sinuri ang nooy mga nagtitilaukan na kanyang mga nakatali at nakapatong sa kanilang mga hapunang mga tandang. Ayos naman ang kalagayan ng mga ito. Wala siyang nakitang ni isa man sa mga ito ang nakabitin o nahulog sa kanilang pagkakapatong. At dahil dooy ang kasunod niyang pinuntahan, ay ang maliit na kubo-kubong gawa niya kung saan ay naroroon ang kanyang mga ginawang nakaliherang mga kulungan para sa iba pa niyang mga panabong. Ipinatong ni Itay sa ibabaw ng kulungan na kanyang pinaglagyan ng kanyang malatuba ang tasang may kape. Ang tasang merong mainit na kape. Kinuha ni Itay ang kanyang pag-aaring sinaunang di bateriyang flashlight. Pinuksan niya ang liwanag nito at inilawan niya ang nasa loob ng kulungang malatubang panabong. Kinausap niya itong parang tao o isang kaibigan at kanyang sinabing, mamaya na ang laban mo at sana'y manatili ang iyong pagiging kondisyon. Aalis na sana si Itay sa kubo-kubong yon upang muling pumasok sa aming bahay at matulog muli. Ngunit, aray-aray, anong... Kinamot-kamot ni Itay ang kanyang dalawang mga paa dahil naramdaman niyang merong kumakagat sa kanyang mga paa. Muli niyang binuksan ang liwanag ng kanyang pag-aaring sinaunang flashlight at sinuri ni Itay kung saan nang gagaling o kung anong maliliit na hayop o insekto man ang may gawa noon sa kanyang mga paa. Pero nabuo na sa isip ni Tay Miguel na maaaring mga langgam ang may gawa noon sa kanyang mga paa at to'y hindi nga siya nagkamali ng kanyang hinagap o ng kanyang akala dahil hindi o paanong nagkaroon ng mga pulang mga langgam dito mismo sa lupang nasa mismong tapat ng kulungan itong aking malatuba. Samantalang wala naman ito kahapon dito pero ngayon napakarami nila at naggawa na sila ng bahay sa ilalim ng lupa. Ang sabi ni Itay, nang unay pumasok sa isip ni Itay na alisin ang mga ito doon sa paraang lalagyan niya ng sana ng gas ang lupang tirahan ng mga ito dahil sa pagkaumakyat ang mga ito sa haligi ng kubo at pumasok sa kanyang kulungan, sa kulungan ng kanyang mga panabong. Ngunit biglang nagbago ang kanyang isip dahil saka ko na lamang gagawin yun sa oras na mangyayari na ngayon, sa oras na makita kong umakyat sila sa haligi at pumasok sa mga kulungan ng aking mga panabong, ay doon ko na lalagyan ng gaas ang kanilang ginawang bahay sa lupa. Ang sabi ni Tay Miguel sa kanyang sarili, dahil Sir Jess, ang lupang ginawang bahay at pinutas ng mga langgam ay lupang buhaghag o pino at kalimitang lupang siyang binabahayan ng mga o ginagawang tirahan ng mga langgam hanggang sa sumapit na nga ang mga 12:00 ng tanghali. Pagkatapos naman ng halian ni Itay, ay naghanda kaagad siya ng kanyang sarili. Nagdala siya ng mga perang kanyang ipupustat. Nagsuot ng malinis na kasuotang pangitaas at pangibaba. Kasunod ay, kinuha niya ang kanyang bayong na nooy nakapatong sa itaas ng kanyang kubo-kubong. Ginawa noon,
Hinimas-himas niya muna ang mga balahibo ng kanyang hawak at alagang malatuba. Sa kanya ito marahan at buong ingat na ipinasok sa loob ng kanyang sariling pag-aaring bayong. Ilang sandali pa'y narinig niya at nakitang tinatawag siya ng kanyang tatlong mga pinsan na sina Tio Rogelio. At ang mga ito'y makikitang nasa labas na ng aming pintuang bakod. At katulad ni Itay, formado rin ang tatlo o mga nakabihis ng maayos at malinis na mga kasuotan. Naglakad si Itay patungong pintuang bakod. Pinagbuksan niya ang mga ito at inayang pumasok na muna sa loob ng aming bakuran. Pinsang Miguel, hindi na tayo maaaring magtagal pa rito. Amin ang dinaanan sa kanilang tahanan ng ating kabaryong. Magtataring si Tikboy at si Paring Isidro. Kanina pa raw silang nakahanda at naghihintay sa atin. Nakahanda na rin ang bangkang dimotor ni Paring Isidro na siyang ating gagamitin o sasakyan patungong kabilang baryo. Ang wika ni Tio Rogelio kay Itay, Sige Pinsang Rogelio, magpapaalam na muna ako sa asawa kong si Isang. Ang sagot ni Itay, at pagkatapos na makapagpaalam ni Itay kay na Isang at sa aming magkakapatid, ay nagpasya na nga silang iwan na ang aming tahanan. Nakumpleto na ang kanilang bilang. Nakasama na nga nila ang magtataring si Mang Tikboy at si Mang Isidrong nagmamayari ng nooy bangkang dimotor na kanilang sinasakyan. At nang huminto na nga ang kanilang sinasakyang bangkang dimotor sa mismong dalampasigan ng nasabing baryo, ay do'y nakita nila ang mga bilang ng mga bangkang dimotor na nagmula pa sa ibang mga baryo. At alam nilang ang mga yun ay sinakyan ng mga sabongerong tulad nila at mga mamumusta. At pagkatapos na maitali ni Mang Isidro ang tali ng kanyang bangkang dimotor sa katawan ng malaking punong niyog at maihagis ni Tio Oscar ang angkla ng bangka sa tubig dagat, ay nagpasya na nga silang maglakad patungong pinapwepestuhan ng sabungan ng naturang baryo. Dala ni Itay Miguel ang bayong na naglalaman ng kanyang malatubang panabong. At nang marating na nga nila ang sabungan, ay ito ay unang nakita ni Itay Miguel ang kapitan ng baryong si Kapitan Elmundo Alegre. At ito'y makikitang nasa loob ng sabungan. Kasama nito doon ang sentensyador at ang magpinsang sabongerong si Mang Gaudoso at si Mang Jorlito na isang magtatari. Nagulat at nagtaka si Itay sa kanyang hindi inaasahang nakita ng mga pagkakataong yon. Kung kaya't hindi na nga niya naiwasang magtanong sa kanyang mga kasamang, "Di ka lang mga pinsan, hindi ba't yung dalawang kasama ni Kapitan Elmundo Alegre ay na nasa loob ng sabungan at may dalang tig-isang panabong na isang bulik at mayahin ay sina?" Buralas na pagkakatanong ni Itay Miguel na siya namang dinugsungan kagad ni Tio Oscar at sinabi niya kay Itay, Pinsang Miguel, ang dalawang yan nakasama ni Kapitan Elmundo sa loob ng sabungan ay ang magpinsang sabongerong si Gaudoso at Jorlito. Bakit sila naririto? Ang nuwi tanong pangmuli ni Itay, ngunit ang tumugon na itong magtataring si Mang Tikboy. Tika lang. Tika lamang Rogelio, Oscar at Pablito. Wala pa bang alam o hindi nyo pa ba ipinaalam sa pinsan nyong si Miguel na narito sa sabungan, si Gaudoso at Jorlito? Oo, kaibigan Tikboy. Pinsang Miguel, pasensya na. Sinadya naming huwag sabihin sa'yo dahil kami ay nag-alala na baka magbago ang isip mo at hindi mo kami pagbigyan na bumili o humiling ng isang panabong mo upang dalhin dito. Ang sabi ni Tio Rogelio kay Itay, ngunit ang totoo niyan mga pinsan ay nagkakamali kayo. Dahil gustong-gusto ko ring masubukang iharap o ibangga sa kanilang mga panabong ang isa man sa aking mga alagang mga panabong. Ang sagot ni Itay Miguel, bagay na masyadong ikinatuwa ng kanyang tatlong mga pinsan. Ganoon ba pinsan, salamat. Sige, dumito na muna kayo at ako'y lalapit na muna sa sentensyador ng sabungan. Kakausapin ko siya at sasabihin kong ibig nating itapat sa alinman sa mga panabong ng dalawang magpinsang yan ang ating dalang malatubang panabong. Pagsang-ayon ang nooy na itugon ni Itay Miguel kay Tio Rogelio. Naglakad si Tio Rogelio papalapit sa harang ng sabungan at pasimple niyang tinawag ang sentensyador. Lumapit naman ito sa kanya nang siya'y mapansin ito at pagkatapos na kanya itong makausap ay tinawag nito si Kapitan Elmundo at sinabi ng sentensyador kay Kapitan ang nais na iparating ni Tio Rogelio. Ganoon ba? Sige. Mga Gaudoso at Jorlito,
Sumunod kayong dalawa sa akin. Lalabas na muna tayo ng sabungan. Ang sabi ng kapitan ng naturang baryo sa magpinsang sabongero. At bakit, kapitan? Gauduso. Dahil Gauduso may mga sabongerong naglakas loob. At naghamong kanila raw ibabangga sa isa man sa dala niyong mga panabong ang mga sabongerong nagmula sa kabilang baryo. At ito na ang pagkakataong hinihintay natin, di ba? Sige, kapitan, tayo na. Sa labas ng sabungan, puntahan natin ang mga sabongerong sinasabi mo. Sige, Gauduso. Tinahak ng mga paa ng mga ito ang direksyong kinaroroonan ni Tay Miguel at ni Tio Rogelio at Doy. Kayo ba? Ang mga sinasabi sa akin ng sentensyador kanina? Ang tanong ng kapitan ng naturang baryo kina Itay. Sumagot agad doon si Tio Rogelio at sinabi niyang, Opo, Kap. At totoo pong lahat ang mga sinabi sa inyo ng sentensyador. Nang sabungang ito, na gusto niyong ibangga ang dala niyong isang panabong na isang malatuba. Pero nakikilala niyo ba kung sino ang dalawang mga sabongerong ito? Opo, kapitan. Sila ang mga sabongerong sikat at tagabayan. Ang magpinsang Gauduso at Jorlito. Magkakanoon. Sige. Bibigyan pa namin kayo ng pagkakataong makapagmuni-muni. Baka naman kasi nabigla lamang kayo at nagpadalos-dalos ng inyong desisyon. Ang mayroong pagkahambog na pagkakasabi ng kapitan kina Tio Rogelio habang nooy makikitang hinihimas na ni Mang Gauduso ang mga balahibo ng kanyang panabong at nakilala ito sa tawag na bolik at isang mayahin naman ang nasa pag-iingat ng kanyang magtataring pinsang si Mang Jorlito. Samantalang maingat ring hawak ni Itay ang kanyang malatubang panabong. Ang totoo niyan, Kap, at sa inyong dalawang magpinsan, kahapon pa naming naisip ito. Kaya nagkakamali kayo ng inyong inaakala. Naparito kami dahil nais naming itapat sa isa man sa dalawang mga panabong na yan ang aming malatubang ito, na alaga ng aking pinsang si Pinsang Miguel. Dagdag pang sabi ni Tio Rogelio sa kanilang tatlo, kung kaya't, Ganoon ba? Well, sige, Gauduso. Ano sa tingin mo? Kap, itong aking bolik at yung malatubang panabong na yan ang ating unang lalagyan ng tari at bibitawan sa loob ng sabungan. Sige, dalawa lamang sa inyo ang maaaring pumasok sa loob ng sabungan. Isang magsisilbing tagahawak sa inyong panabong at isang magtatari. At pag kayo'y nakapagdesisyon na, ay maaari na kayong sumunod sa amin na pumasok sa loob ng sabungan. Nga pala, Jorlito, bakit, Kap? Ilagay mo muna sa loob ng bayong iyong mayain. Ako na muna ang hahawak yan. Pumasok na kayo ng pinsan mo sa loob ng sabungan. At ako'y doon na muna katabi ng aking mga tanod at ng mga namamahala ng sabungang ito. Sige, Kap. Pumasok na nga sa loob ng sabungan ang magpinsang bantog o kilalang mga sabungat, samantalang sila Tay Miguel. Pumasok na kayo ng ating magtataring stickboy sa loob ng sabungan. Sige, Pinsang Rogelio. At nang masaksihan na nga ng lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan na pinagharap na muna ng sentensyador ang bulik ni Mang Gauduso at ang nooy malatubang panabong ni Tay Miguel, bago ito pakakargahan ng mga tari, ang kanilang mga kaliwang mga paa ay nagdulot kaagad yun ng ingay sa paligid ng sabungan, at yun ay nagmumula sa mga mamumusta't mga sabungerong na sa paligid ng sabungan. Pulitong naikarga ni Mang Tikboy ang kanyang matalas na pag-aaring tari sa kaliwang paanan ng malatubang hawak na maingat ni Tay Miguel. Ganoon rin ang taring ikinarga ng magtataring si Mang Jorlito sa bulik ni Mang Gauduso. Pinsang Jorlito, sigurado ka ba dyan sa taring ikinarga mo sa aking bulik? Ang halos pabulong na pagkakatanong ni Mang Gauduso sa kanyang pinsang si Mang Jorlito. Oo naman, pinsan. Ito yung isa sa 5 mga pag-aari ko, mga taring ibinabad ko nang magdamag sa lason, o kung tawagin ay danyo. Sa oras na masugatan ng tari ang alinmang parte ng katawan ng malatubang yan, kahit kudlit lang, ay paniguradong manghihina na yan. Hindi man gaanong naintindihan ni Tay Miguel
kung ano ang pinag-uusapan ng magpinsang sabongero. Ngunit ng mga pagkakataong yun ay nagkaroon na ng mga pagdududa sa isip ni Itay na maaaring may hindi magandang ginagawa ang magpinsan para sa kanilang panabong o maging sa taring kanilang ikinakarga ngunit wala siyang makitang matibay na ebidensya. Kumikintab na parang basa sa mantika ang talim ng taring nasa kaliwang paanan ng Bolik. Bago ito, pinalasakan ng kaluban ni Mang Yorlito na banaag nila Itay Miguel ang ngiti ng tagumpay sa magpinsang tagabayan na para bang masyadong nilang minamaliit ang kakayahan ng alagang malatuba ni Itay Miguel. At nang tuluyan nang makumpleto ang mga perang pusta, ay do'y pinagharap na nga si Itay Miguel at Mang Gaudoso sa gitnang bahagi ng sabungan. Pinagharap nilang marahan ang dalawang mga panabong o kinareho at pagkatapos ng mga itong gumanti ng mga pagtuka, sa bawat isa ay buong ingat nilang tinanggal ang mga kaluban ng mga tari. At magkasabay na nga nilang ibinaba sa sahig ng sabungan ang mga ito. Umarangkad at umangat kaagad sa lupa ang mga paa ng malatubang panabong at pinalo kaagad nito ang Bolik ni Mang Gaudoso. Sa bilis ng malatubay nagawa niyang patalsikin palayo sa kanya ang Bolik. Lumagapak pa ito sa harang ng sabungan bago ito bumagsak sa sahig ng sabungan. At pagtayo nito duguan na ang kanyang nabaling kanang paa. Ngunit nagagawa pa rin itong pumusturang parang aatake sa aming malatuba. Pagkamangha ang nooy mababanaag sa mga mamumusta't mga sabongero. Pagkamangha para sa malatubang panabong ni Itay. Bullshit! Parang delikado ang aking Bolik, pinsang Yorlito. Huwag ka munang magsalita ng ganyan, pinsan. Naunahan lang niyang iyong Bolik. Hintayin lamang nating masugatan siya ng Bolik o ng tari ng Bolik ng ni Katiting. At ito ay sinisiguro ko na sa iyo ang ating pagkapanalo. Muling bumanat ng pag-atake ang malatuba ni Itay. Ngunit naiwasan niyo ng Bolik. Bumagsak ang malatubang nakatalikod sa Bolik. Pagpihit niya naisahan siya ng Bolik. Pinalo siya ng Bolik sa kanyang parting kaliwang hita. Dahilan upang madaplisan ng tari ang kanyang laman sa kanyang parting hita, makailang beses pang nagsalpukan o nagpang-abot ang dalawang mga panabong. Ngunit meron ang napapansin si Itay sa kilos ng aming malatuba dahil parang ito'y nanghihinan at bukod sa parang ito'y nanghihinan ay katakataka ring di hamak na mas umagal pa ito kung ikukumpara sa nooy duguan ng Bolik ni Mang Gaudoso. Hindi maaari ito. Papaano makapagtatakang bakit parang bigla-bigla'y bumagal, hinihingal at nanghihina na ang aking malatuba. Samantalang kanina'y hindi kaya. Ang sabi at tanong ni Itay Miguel sa kanyang sarili. Dahil katulad niya at nila Tio Rogelio at maging ng iba pang mga mamumusta at mga sabongerong pumusta sa aming malatuba, ay inasahan na nga nilang mananalo na ang panabong ni Itay at mabibihag na ang Bolik ni Mang Gaudoso. Hanggang sa bigla-bigla'y nagmistulang lantang gulay na lang at napasubsob sa lupang sahig ng sabungan ang malatubang panabong ni Itay. Kinikigan kaagad ito ng Bolik at pinalo ng pinalo. Huminto lamang ito nang tuluyan nang matudas ang malatubang panabong ni Itay. Hindi maiiwasang manlumo at mapaluha si Itay sa kanyang nasaksihan, lalo pat nakita niyang nakatuon sa kanyang direksyon ang nooy patay ng paningin ng kanyang alagang panabong. Tadtad ito ng tusok ng tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Naramdaman na noon ni Itay ang matinding kalungkutan dahil naulit na naman sa kanyang alagang malatuba ang makailang beses na pagkatalo ng kanyang mga inaalagaan at itinuturing ng kaibigang mga panabong. Hindi nyo kami masisisi. Diba? Gaudoso at Yorlito. Oo nga, Kap. Dahil binigyan na kayo ng pagkakataon na mag-isip ni Gaudoso kanina na baka maaari pang magbago ang inyong pasya, pero itinuloy nyo pa rin. Paano ba yan? Natalo ang inyong malatuba. Ang merong pang-iinsultong pagkakasambit ng kapitan ng baryo, Itay Miguel at kina Tio Rogelio. Ngunit hindi na lamang nagsalita pa sila Itay. Sa halip ay nagpasya na nga silang tumalikod na lamang sa nasabing sabungan at bumalik na sa aming baryo. Pinsang Miguel, huwag mo masyadong alalahanin pa
o pakaisipin ang pagkatalo ng iyong balatuba? Dahil oo, natalo siya. O natalo tayo sa pirang ipinusta natin sa kanya. Pero para sa amin, tayo pa rin ang panalo. Ang sabi ni Tio Rogelio kay Tay Miguel, nang sila'y makarating na nga sa aming tahanan. At pagsang-ayon naman, ang makikita sa mga itsura nila Tio Oscar at Tio Pablito, Mang Tikboy at kay Mang Isidro. Pagsang-ayon sa mga sinabi ni Tio Rogelio kay Tay. Bakit mo nasabi yan, Pinsang Rogelio? Dahil sa kanyang ipinamalas na bilis at galing sa laban kanina. Pinsan, ay masasabi naming mahusay kang mag-alag at magkondisyon ng mga panabong. Pinsan, marami pang pagkakataon para tayo makabawi sa magpinsang yon. Dahil mananatili ang aming tiwala sa husay mong mag-alaga ng mga panabong. Malaki ang naitulong ng mga katagang yon na sinabi ni Tio Rogelio kay Tay. Dahil kahit pa paano'y nabawas-bawasan ang bigat na nararamdaman o kalungkutan ni Tay. Normal naman yun sa isang sabongero, lalo na kung katulad ni Tay Miguel na isang kaibigan na ang turing niya sa kanyang mga alagang mga panabong. Pagkatapos nilang makahigop ng mainit na kape, ay nagpaalam na kay Tay sina Tio Rogelio at ang dalawang kabaryo naming sina Mang Tikboy at Mang Isidro. Pinsan, babalik kami rito sa mga susunod na mga pagkakataon. Sige mga pinsan. Pagkatapos nooy nagpasyang lumabas si Tay sa aming bahay at nakita ko siyang naglakad patungong kubo-kubo. Lumapit siya sa nakabukas na kulungan ng kanyang alagang natalong malatuba. Muling nalungkot si Tay. Napayuko siya sa lupa. At do'y hindi niya inaasahan ang kakaibang pangyayaring nasaksihan mismo ng kanyang dalawang basang mga mata. Dahil, ano ito? Ang mga langgam sa lupang nasa tapat nitong aking kulungan ay nawawala na, ngunit ano itong hindi? Wala ito rito kanina. Nang umalis kami nang umalis ako. Ano ito? Isang malakristal na parang itlog at kasing laki lamang ito ng itlog ng butiki. Tama. Teka, kukunin ko ito. Anong klaseng bagay ito? Ngayon pa lamang ako nakakita ng ganito. Teka, hindi kaya isa itong bertud o mutyang pampaswerte? Ilalagay ko muna ito sa malinis na tela at bukas ng umaga, aahon ako ng buntok. Kakausapin ko si Tatang Tirong, ang matandang manggagamot dito sa aming baryo at maraming nalalaman patungkol sa mga kwentong pangkababalaghan. Lalo na nga sa mga mutya, itatanong ko sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Muli po mga kamundo, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong muling pakikinig, sa inyo pong ginawang muling pakikinig sa ating mga kwento. Abangan niyo pong muli ang karugtong ng ating maganda at bagong kwentong ito. Salamat pong muli at magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, bago po natin ipagpatuloy ang ikalawang yugto nitong ating magandang kwentong pangkababalaghan, ngayon pong araw na ito, ay nais ko lamang pong i-shout out ang mga sumusunod. Shout out po kay Ma'am Chris Apple, kay Boss Ronel Arnaldo, dyan po sa Cavite, kay Boss Roland Aquino, na palagi pong nakikinig sa ating mga kwento, kay Boss Alberto Gonzales dyan po sa Mendez, Cavite, kay Ma'am Rose Ann Cabaylo, na palagi pong nakikinig dyan po sa Singapore, kay Boss Malvin Isguera, kay Boss G. Sumudio, kay Boss Tilly Delfin, dyan po sa Subic, Zambales, kay Boss Ayad Taranco, at kay Ma'am Imelda Pascua. Muli po, maraming salamat po sa inyong suporta, mga mahal kong mga kamundo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout sa susunod po nating kwento, ilagay nyo lamang po ang inyong pangalan sa ibaba sa ating comment section. Umpisahan na po natin ngayon ang ikalawang yugto ng kwentong ito. Kinaumagahan
ay wala nang sinayang pang oras at mga pagkakataon. Itong si Itay Miguel, pagkatapos niyang makapag-almusal, ay naghanda kaagad siya ng kanyang sarili. Nagbihis siya ng mga kasuotang pambundok at nagsukbit ng itak. At ang inaakala niyang bertud, umutyang nakita niya sa lupa at kanyang pinaniniwala ang mutyang nagmula sa mga langgam. Ang pabilog na parang kasing laki lamang ng itlog ng mga butike at kaparehong kapareho ng kulay sa kristal o malakristal na bato ay nakabalot na sa malinis at puting tela, at yun ay kanyang sinigurong nasa loob na ng kanyang malalim na bulsa ng kanyang suot na pantalong pambundok. At kagaya ng palaging ginagawa o nakaugalian na ni Itay, bago niya nilisan ng aming bahay, ay nagpaalam siya sa amin at kay Inay Esang. Tinahak na ng kanyang paa ang daan patungong bundok, ang daang patungo sa direksyon ng kinatitirikan ng bahay o kubo ni Lolo Tirong, ang nakilalang mahusay na manggagamot sa aming baryo. Mamaya malalaman ko kung ano nga ba talaga ang bagay na ito sa pamamagitan ni Tatang Tirong. Dahil higit siyang maraming nalalaman patungkol sa mga kwentong mayroong kaugnayan sa mga misteryo at kababalaghan ng mundo. At sa oras na ito nga isang totoong agimat, umutya, ay maaari ko itong masubukan sa alinmang mga panabong ko na aking dadalhin sa anumang sabungan. Ang sabi ni Itay Miguel sa kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahang sa kanyang gagawing paglalakad patungong kubo ni Lolo Tirong, ay makakaranas siyang muli ng isa pang hindi kapani-paniwalang misteryo. Dahil, teka lamang, papaanong nagkaroon ng nagsangang daan dito? Wala namang gantong daan. Bago makarating sa kubo ni Tatang Tirong, hindi rin ako maaaring magkamali at mas lalong hindi ako maliligaw dahil araw-araw na akong umaahon sa bundok. At halos kabisado ko na ang daan rito. Oo, anong gagawin ko? Aling daan bang papasukin ko? At paanong nangyari ito? Hindi kaya nananaginip lamang ako? Ang naisabi ni Itay sa kanyang sarili, kung saan ay aminado na nga siya sa kanyang sariling siya'y kinikilabutan na ng mga pagkakataong yon. At upang matiyak niyang siya'y hindi nananaginip, ay kinurot-kurot niya ang kanyang balat sa kanyang bisig. At makailang beses niyang isinarat idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagdilat niya'y malinaw pa rin niyang nakikita ang nagsangang daan na nasa kanyang unahan. Siya'y nagpalingalinga sa ting magkabilang paligid ng nagsangang daang yon, at do'y napansin niyang sa kaliwang daan ng nasabing nagsangang daang yon ay mayroong nakatayong mga punong kawayan, samantalang sa kanang daan ay wala siyang nakitang mga puno ng kawayan. Dahil do'y naisip ni Itay Miguel na siya'y magpatuloy sa paglalakad sa may parteng kaliwang daan, dahil sigurado siyang mayroong nakatayo o nabubuhay na mga kawayanan, ang daang patungo sa kubo ni Lolo Tirong. Patuloy man siyang nakakaramdam ng ginaw at kilabot sa kanyang sarili, ngunit pinilit niyang dumaan sa kaliwang nagsangang daan. Sana'y hindi ako nagkamali. Sana'y sa dulo ng daang ito ay makita ko na ang kubo ni Tatang Tirong. Ang sabi ni Itay, at sa kabutihang palad Sir Jess, habang si Itay ay kinakabahang naglalakad, ay paunti-unti nang nagiging pamilyar sa kanya ang paligid ng daan, dahil sa siya'y nakaririnig na ng mga pagtilaok ng mga alagang manok at pagkahol ng mga aso, kung saan ay yun ang mga alagang mga hayop ni Lolo Tirong. Ay, salamat. Nakikita ko na mula rito ang kubo-kubo ni Tatang Tirong at ang kanyang ginawang bakurang yari rin sa biniyak-biyak na kawayan. Hindi kagad nakita ni Itay Miguel ang matandang lalaking manggagamot, kung kaya't naisip niyang tawagin ito ng paulit-ulit sa kanyang pangalan. Dahil sa baka ito'y nasa loob ng kanyang kubo, sa lakas ng mga pagkahol ng tatlong mga aso ni Lolo Tirong, at sa ginawang pagtawag ni Itay sa kanyang pangalan ng paulit-ulit, ay lumabas na nga sa kanyang kubo ang nooy paika-ikang may rayumang si Lolo Tirong. Naglakad ito
Papalapit sa nakasaradong pintuang bakod, kung saan ay naroong naghihintay si Itay Miguel. Ikaw pala yan, Iho Miguel. Ay siya, pumasok ka na muna rito sa loob ng aking kubo. Ang pambungad na pagkakasabi ni Lolo Tirong kay Itay. Opo, Tatang Tirong. Magandang umaga po at maraming salamat po at ako po'y pinapasok nyo sa loob ng inyo pong bakuran. Ang sagot ni Itay sa matanda, isinama siya ni Lolo Tirong sa loob ng kanilang kusina upang doon sila makapagkape at makapag-usap. At doy, ano pang atin, Iho? O ano pang may paglilingkod ko sa'yo? Meron ba itong kinalaman patungkol dyan sa nararamdaman kong kargada mo? At sa loob ng kanang malalim na bulsang suot mong pantalon? Gulat at pagtataka, ang nooy mababa na agsaitsura ni Itay Miguel dahil papaanong parabang nahuhulaan na ng matandang si Lolo Tirong na manggagamot kung ano ang pakay niya sa kanya. Kung kaya't, kargada Tatang Tirong, papaanong nangyaring parang nahuhulaan niyo po ang sadya ko po sa inyo? Iho, hindi lamang ako manggagamot. Meron din akong kargadang ang kakayahan ay pakiramdaman kung ang taong kaharap ko ba'y may dalang kargada o mas kilala sa tawag na bertud, hagimat o mutya. Ang sabi kay Itay Miguel ni Lolo Tirong, kung kaya't dinukot na nga niya kaagad ang bagay na nasa loob ng kanyang malalim na bulsa at ipinakita na nga niya kay Lolo Tirong ang malakristal na batong ibinalot niya sa kanyang ginupit at malinis na puting tela. Tatang Tirong, ang bagay po na ito. Ano po kaya ito? Ito po'y nakita ko kahapon sa lupang nasa loob ng aking kubo-kubong ginawa para sa kulungan ng aking mga alagang mga panabong. Nakita ko po ito sa lupang pinagbahayan ng mga langgam. Ang sabi ni Itay Miguel kay Lolo Tirong, kasunod ay ibibigay na sana niya sa matanda ang nasabing bagay na yon upang masuri nito ng mabuti't malapitan ang bagay na yon. Ngunit, huwag, Iho. Bakit po, Tatang Tirong? Ang nagtatakang tanong ni Itay Miguel sa naturang matandang manggagamot. Huwag na huwag mong hahayaang may ibang taong makahipo o makakahawak sa bagay na yan. Panatilihin mong ikaw lang o ang palad mo lang ang dadampi sa malakristal na batong yan. Tatang Tirong, bakit po? Mapalad ka, Iho. At nararapat lang na ikaw ay magkaroon ng ganyan dahil kilala kita. Isa kang huwarang ama, isang mabuting tao. Ang makahulugang sabi ni Lolo Tirong kay Itay Miguel, Hindi po kita maintindihan, Tatang Tirong. Ano pong nais niyong ipabatid sa akin? Iho, hindi yan isang ordinaryong bato lang. Dahil isa yang bertud. Isang bertud o mutyang nagmula sa mga langgam at yan ay mabisang-mabisa sa lahat ng mga bagay, lalo na sa isang tulad mong mahilig na mag-alaga ng mga manok panapong. Swerte yan para sa isang sapungerong tulad mo. Maswerte ka, Iho, dahil maraming mga tulad mong mga sapungero ang nagnanais na magkaroon ng mutyang galing sa mga langgam, pero nabibigo ang mga ito. Pero ikaw, alam kong hindi mo kailanman pinangarap na magkaroon ng ganyan, pero nabiyayaan ka, Iho. Ang mahabang pagkakasabi ni Lolo Tirong kay Itay Miguel dahilan upang mutya. Tatang Tirong, isa itong mutya. Oo, Iho. At sa oras na yan ay madampian ng palad ng ibang tao o mahawa ka nila, anak mo man yan, asawa mo, o maging kaibigan mo, o mga pinsan mo, ay mawawalan na yan ng bisa. Ang dagdag pang pagkakasabi kay Itay ni Lolo Tirong, ang totoo ng mga pagkakataong yan, Sir Jess,
ay magkahalong emosyong saya at kaba na. Ang nooy nararamdaman ni Itay, saya dahil sa meron na siyang matatawag na sariling pag-aaring sapin, mutya o kargada. Para sa kanyang mga panabong, ngunit nariyan ang kabang kanyang nararamdaman dahil sa hindi niya alam kung papaano ito gagamitin o magkakabisa sa kanyang mga panabong. Kung kaya't upang mawala ang mga alalahaning yon, ay naisip ni Tay Miguel na itanong kay Lolo Tirong ang mga katanungang, Ama, Tatang Tirong, ang totoo po'y naniniwala po ako sa inyo. Kung kaya't naisip ko pong lumapit sa inyo at itanong ang patungkol sa bagay na ito. Pero papaano ko po ito gagamitin? Papaano po ito magkakabisa sa aking mga panabong? Ang tanong ni Itay kay Lolo Tirong, hindi naman ito nagdalawang isip na sagutin ang kanyang mga katanungang yon dahil madali lamang iyo. Ganto, yang malinis at kapirasong puting telang pinagbalutan mo sa bertod ng mga langgam ay ibabaon mo sa lupa sa mismong tapat ng kulungan ng isang panapong na iyong mapipiling. Dadalhin sa sapungan kung bukas po isasabong ang iyong napiling panapong. Magtatakip silim pa lamang ay ibaon mo na sa lupa ang bertod na yan. Tiyakin mo lang na wag kang magbabago ng isip. Kung ano ang napili mong panabong, ayun na ang dadalhin mo. Kukunin mo lang sa ilalim ng lupang pinagbaonan mo ang bertod na yan. Sa oras na meron ka ng bagong mapipiling panabong, kagaya ng una, pagsapit ng takip silim, ay muli mo yang ibabaon sa lupa, sa mismong tapat ng kulungan ng iyong napiling panabong. At pakatandaan mo ito, iho. Excuse me po. Iwasan mong mabasayan at makita ng ibang tao maliban sa ating dalawa. Dahil tiyak, pagkakainteresan nilang agawin yan sa'yo sa kahit na ano pang paraan. Ganoon po ba, Tatang Tirong? Salamat po sa inyo. Pero, Tatang Tirong, meron lang po sana akong huling tanong sa inyo. Sige lang, iho. Ano yon? Basta't may kinalaman sa mga kababalaghan o misteryo, ay masasagot ko yan. Salamat po, Tatang Tirong. Kuwan, ano po ang magiging bisa ng bertod na ito para sa aking mga panabong? Magandang tanong yan, iho. Hito, ang panabong mo, bagamat mamamatay na o nag-aagaw buhay na, ay magagawa pa rin itong gumanti ng pagpalo o pagtuka sa kanyang kalaban. At sa oras na mangyari yon, asahan mong panalo na ang panabong mo at magsaya ka na, iho. Ang totoo niyan, Sir Jess, napaisip noon si Tay Miguel. Nagduda siyang baka siya'y binibiro lang ng matandang manggagamot. Ngunit alam niyang seryoso ang kanilang usapan. At hindi yun magagawa sa kanya ng matanda ang magbiro sa kanya. Tatang Tirong, papaano po may dideklarang panalo? Ang aking panabong kung sabi niyo po kanina'y parang mamamatay na po ito. Dahil, iho, tiyak na tatakbo. Tatakbo na ang kanyang makakatunggaling panabong. Yan ang tunay na bisa ng bertod ng mga langgam. Tatakbo ang katunggali niyang panabong na kahit pa'y wala itong tinamong tusok ng tari sa kanyang katawan at hindi na ito gaganti pa ng tuka sa iyong panabong. Mahirap paniwalaan, di ba, iho? Pero ganoon talaga pag mga usapang pangkababalaghan, lalo na pagdating sa mga mutya at ikaw mismo ang makakasaksi noon at masasabi mong totoong lahat ang mga sinabi ko sa iyo. Ang sabi ni Lolo Tirong kay Tay, bagamat yun ay mahirap paniwalaan, Sir Jess, ngunit natitiyak niyang nagsasabi ng totoo sa kanya si Lolo Tirong. At ito'y hindi nagbibiro. Ganoon po ba, Tatang Tirong? Sige po, susundin ko pong lahat ang mga sinabi niyo at ipinaalala sa akin. Hindi ko po ito ipapakita kanino man
at ipapahipo. Dagdag pang sabi ni Tay Miguel, ngunit naglalaro na noon sa kanyang isip na upang mapatunayan niya sa kanyang sariling totoo ang magiging bisa ng mutyang batong yon na galing sa mga langgam, ay otomatikong pumasok sa isip niyang subukan niya itong gawin, susubukan niya itong gagawin o gamitin sa isa man niyang mapipiling dadalhing panabong. Saan mang lugar na merong magaganap na sultada o sabong. Kuwan po, Tatang Tirong. Maraming salamat po sa mga kaalamang pangkababalaghang ipinaliwanag niyo po sa akin. Nga po pala, Tatang Tirong, magpapaalam na po muna ako sa inyo na uuwi na muna sa amin upang pakainin ang aking mga alagang mga panabong. Ang may galang na pagkakasabi ni Tay Miguel, Ganoon pa, iho, Miguel. Siya, sige. tatalikod na sana't aalis na ng kubo ni Tatang Tirong itong si Tay Miguel. Ngunit mayroong biglang pumasok sa kanyang isip at yun ay, teka lamang po, Tatang Tirong. Oh, ano yun, iho? Ba't parang ikaw ay kinikilabutan? Meron ka pang sasabihin o itatanong sa akin? Ang nagtatakang tanong sa kanya ng matanda. O kay Tay Miguel, opo, Tatang Tirong, dahil po sa makailang beses ko na pong pagparito sa inyong kubo at pagpabalik-balik sa bundok. Pero alam niyo po bang kaninang ako'y nasa may parteng kawayanan na? Ay ano, iho? Bakit parang nagdadalawang isip kang sabihin sa akin yon? Ay, meron po akong napansing bago o kakaibang ngayon ko lamang po naranasan. Tatang Tirong, kinilabutan po ako kanina at binala ko na po sanang wag nang tumuloy pang pumarito. Dahil po sa nasaksihan ko pong nagsagang daan sa may parteng kawayanan. Tatang Tirong, wala pong nagsagang daan sa may parteng yun. Pero kanina po'y meron na po. Paano po nangyari yun, Tatang Tirong? Panaag ng takot ang itsura ni Tay Miguel nang kanyang binabanggit yon kay Lolo Tirong. Ngunit napangiti lang sa kanya si Lolo Tirong bago ito nagwikang, Alam mo ba kung bakit ganoon ang nasaksihan mo kanina, iho, Miguel? At kung bakit nangyari yun sa'yo? Bakit po, Tatang Tirong? Dahil ikaw ay pinaglalaroan ng mga engkanto sa may parting bahagi ng kawayanan yon. Ano po? Ako po'y pinaglalaroan ng mga engkanto? Ang gulat na pagkakasambit ni Tay Miguel. Oo, iho. Dahil yan sa dala mong mutya. Ang mutya ng mga langgam, kalimitang ginagawa yun ng mga engkanto sa mga taong nagtataglay o nag-aalaga ng mga mutya. Hindi mo sila nakikita sa ngayon, pero pag tumagal-tagal na sa iyo ang mutyang yan, ay malinaw mo na silang makikita. Pero iho, nagtagumpay ka namang piliin ang tama o totoong daan, di ba? Dahil sa ikaw ay nakarating dito, dahil ikaw ay matalino at mabuting ama ng tahanan o padre de pamilya. Ganoon po ba, Tatang Tirong? Oo, iho, pero wag ka nang masyado pang mabahala. Dahil mamaya ay hindi mo na muling makikita pa ang nakita mo kaninang nagsangang daan. Magiging normal na ang lahat sa iyong paningin. Ang mayroong paniniyak pang pagkakasabi ni Lolo Tirong kay Tay Miguel. Sige po, Tatang Tirong, magpapatuloy na po ako sa pag-uwi. Ang sabi ni Tay, at pagkatapos no'y tumalikod ng muli siya sa matanda at naglakad palabas ng kubo. Pagkalabas ni Tay ng kubo, ay nagtaka si Tay sa tatlong mga alagang mga asong alpas ni Lolo Tirong. Dahil nang kaninang dumating siya ay kinakahul at inaangilan siya ng mga ito. Ngunit ng puntong yon, nang makita siya ng mga ito, nagmistula na ang mga itong nakakita ng amo. Dahil bigla-bigla na lamang naging maamo ang tatlong mga aso sa kanya. Nagpatuloy si Tay sa paglalakad hanggang sa siya'y makalabas na nga sa bakuran ni Lolo Tirong. Isa ka, iho, Miguel, sa mga totoong mga taong pinalad na magkaroon ng totoo at tunay na mutyang galing sa mga langgam. Dahil sa bihira lang
Naiwan ng mga langgam ang maliit na batong malakristal sa kanilang ginawang bahay. At alam kong may dahilan kung bakit nila ito iniwan sa'yo. Ngayon pa lamang, iho, ay nakikita ko ng katulad ng mga langgam, ay araw-araw kang maghahakot ng swerte sa larong kung tawagin ay sabong. Basta't susundin mo lang palagi ang mga sinabi ko sa'yo. Ang wag na wag mo yang ipapakita sa ibang tao. Ipapahipo, pananatilihin mo yang lihim. Higit sa lahat, ay wag na wag mo yang ipagmamayabang. Ang sabi ni Lolo Tirong sa kanyang sarili habang siya'y makikitang hinahabol ng kanyang paningin. Ang nooy naglalakad ng papalayong si Itay Miguel. Samantalang si Itay Miguel, pilit man siyang kinikilabutan nang siya'y papalapit na sa parting kawayanan. Ngunit pinilit niya pa rin ipagpatuloy na ihakbang ang kanyang mga paa at doon napatunayan niyang totoong lahat ang sinabi ni Lolo Tirong dahil nawala na ang nagsangang daan na nakita niya kanina. Napaka-misteryoso mong tao, Tatang Tirong. Marami kang mga nalalaman patungkol sa mga bagay-bagay na mayroong kinalaman sa kababalaghan. Kung kaya't sulit ang ginawa kong pasya na sa'yo lumapit at humingi ng sagot sa mga katanungan ko dito sa mutyang ito ng mga langgam. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili. Ganap ng mag-aalas 10 ng umaga nang makabalik si Itay Miguel sa aming bahay at pagkapasok niya sa loob ng aming bakuran ay inisa-isa niyang nilagyan ng patuka ang mga lalagayan ng kanyang mga panapong. Pagkatapos ay naglakad siya sa loob ng kanyang ginawang kubo-kubo. Dinukot niya sa loob ng kanyang kaliwang malalim na blusang pantalon ang kapirasong tilang puting kanyang ginupit at pinaglagyan ng nasabing mutya ng mga langgam. Nag-isip siya kung saan niya ito maaaring itago upang hindi makita ng sinuman. Nagpalingaling nga si Itay hanggang sa makita niyang, tama, dito sa bubungang ito ng aking ginawang kubo, sa mismong tapat ng kulungang pinaglagyan ko sa aking talisayin. Dito ko ito isisiksik nang hindi ito makita ng sino man. Kailangang ito'y manatiling lihim kanino man, ang sabi ni Itay sa kanyang sarili. At yun nga ang kanyang ginawa. Isiniksik niya ito sa napili niyang bubungan sa mismong tapat ng kanyang ikinulong na talisayang panabong. 2 linggo ang mabilis na lumipas sa Diyas na walang nababalitaan si Itay na may sultadang magaganap saan mang lugar. Ngunit naging abala si Itay sa pag-aahon sa bundok upang gampanan ang kanyang obligasyon bilang isang ama ng tahanan, ang magpasuhol na maglukad at magtanim ng mga palay. Hindi rin siya pinapasyalan ng kanyang 3 mga pinsan, maging nang magtataring si Mang Tikboy at si Mang Isidro, samantalang sa kabilang dakoy. Alam niyo ba ang dahilan, Gaudoso at Jorlito, kung bakit ko kayo muling ipinasundo sa bayan at dinala dito sa aking baryo? Ang boses ni Kapitan El Mundo Aligre, kung saan ay katulad ng dati. Makikitang magkakaharap-harap silang 3 sa sala ng kanyang magarang tahanan at sila'y nag-iinuman. Wala namang iba pang dahilan, Kapitan El Mundo, hindi ba? Kundi ang sabong, tama ba? Tama ba ako? Ang Malarumi Diaz namang sagot ni Mang Gaudoso kay Kapitan. Tama ka riyan, Gaudoso. Dahil alam niyo bang merong magaganap na sabong usultada sa baryo mismo nang magpipinsang mga talonang mga sabongero sa baryo ng nooy nagmamayari sa isang malatubang tinalo ng bulik mo, Gaudoso. Ha? Ganoon ba, Kap? Sige, nakahanda kami para sa bagay na yan. Di ba, Pinsang Jorlito? Oo naman, Pinsan. Biyernes ng gabi ngayon. At meron pa tayong isang araw para makapaghanda, di ba? Sa ngayon ay mag-inumang muli tayo at ipagdiwang na natin ang tagumpay ng ating mga panabong. Muling nagkakasiyahan ng 3 na para bang tiyak na nga nila ang panalo sa magaganap o mangyayaring sultada sa aming mismong baryo. At ang balitang yon ay mabilis na kumalat sa mga kaalaman
upang dinig ng mga sabongero at mga mamumusta. At hindi yun nakalusot sa kaalaman ng tatlong mga pinsan ni Itay Miguel dahil kinaumagahan mismo at araw na yun ng Sabado ay muling, "Oh, mga pinsan, naparito kayo. Bakit? Anong balita?" "Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Pinsang Miguel. Alam mo na ba ang balita? Ang balitang bukas dito mismo sa ating baryo ay gaganapin ang sultada at nakarating din sa aming kaalamang dadayo rito bukas ang magpipinsang Gaudoso at Giorlito kasama si Kapitan Ilmundo Aligre." Nabigla si Itay sa balitang kanyang narinig kay Tio Rogelio. Nag-alala siya sa pakay sa kanya ng mga pinsan niya, ngunit may bahagi sa kanyang isip na para bang natutuwa sa balitang yon dahil maaaring ito na ang tamang pagkakataong hinihintay ko. Ngayon, mapapatunayan ko ang totoong bisa ng aking mutya. Ang pabulong na pagkakasabi ni Itay sa kanyang sarili. Ngunit, Pinsang Miguel, may sinasabi ka ba? Laksan mo, pinsan, dahil sa hindi namin naririnig. Kuwan, wala mga pinsan. May biglang naalala lang ako. Anong plano natin mga pinsan para sa araw ng bukas? Kagaya ng sinabi namin noon, Pinsang Miguel. Noong huli nating pagkikita, malaki ang aming kumpiyansa o tiwala sa iyong mga alagang mga panabong. Magdadala tayong muli, pinsan, ng isa sa mga panabong mo bukas sa ating mismong sabungan. Ang dugsong kagad na pagkakasabi ni Tio Oscar, bagay na siya namang sinundan itong si Tio Pablito, at sinabi niya kay Itay Miguel, "Ito na ang tamang pagkakataon, Pinsang Miguel, para makabawi tayo sa magpinsang mga hampog. At saka pati na rin kay Kapitan Ilmonto, dahil pare-parehong mababahaw ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bunganga." Hindi na nga nila napigilan pa ang kanilang mga sarili. Nagtawanan silang magpipinsan nang marinig nila yon kay Tio Pablito. "Pinsang Miguel, ano na ang magiging desisyon mo? Hindi ka naman namin pipilitin kung ayaw mo sa nais naming mangyari." Ang nooy seryosong tanong kay Itay Miguel ni Tio Rogelio, dahilan upang sumeryoso na rin si Itay Miguel. "Sige mga pinsan, nakikita niyo ba yung aking talisayang yan na nakatali sa kanyang hapunan?" Oo, Pinsang Miguel, at mukhang maibubuga yan sa alinmang mga dalang panabong ng magpinsan." "Oo, Pinsang Rogelio, at ngayon pa lamang ay sinisiguro ko na sa inyong tayo naman ngayon ang mananalo at hindi sila." "Ganyan nga, Pinsang Miguel, ganyan nga. Ganyan dapat ang ating magiging pananaw. Positibo ang ating isip na ang ating panabong ang mananalo. Ihanda mong muli, pinsan. Pinsang Miguel, yang iyong talisayin at yang sarili mo, dahil bukas ng hapon ay paparito kaming muli kasama si Tikboy at si Paring Isidro." "Sige mga pinsan, makakaasa kayong bukas ng hapon ay makikita niyo akong nakahanda at kondisyon katulad nitong ating talisayin," ang sabi ni Itay sa kanyang mga pinsan. At pagkatapos noon, nagpaalam ng mga ito sa kanya. Mamayang takip silim ay uumpisahan ko ng ibaon sa lupang nasa mismong tapat ng kulungan ng aking talisayin ang mutya ng mga langgam. Hahayaan ko ito doon hanggang sa muling mayroong magaganap na sultada. Malaki ang tiwala ko kay Tatang Tirong, kaya't nasisiguro kong magkakatotoo ang kanyang mga sinabi sa akin patungkol sa mutya ng mga langgam, ang sabi ni Itay sa kanyang sarili, na siya namang ginawa niya nang sumapit na nga ang takip silim. At nang sumapit na nga si Reyes ang kinasasabikang oras at pagkakataon, ni Itay Miguel, makikita nang magkakasama silang magpipinsan, kasama ang dalawang sinamang Tikboy at si Mang Isidro sa kanyang ginawang kubo, at pare-pareho na nga silang lahat ng mga pormado o mga nakahanda na nga pumuntang sabungan. "Kaibigang Miguel, ilagay mo na sa loob ng iyong bayong yung ating pambatong talisayin. Nasa ating sabungan na ngayon ang tatlong mga hambog na mga sabongero, at nagpapamalas na naman sila ng kanilang kagaspangan ng mukha dahil sa ibinibida na naman ni Kapitan Ilmundo ang bolek at mayahing panabong ng magpinsang sabongero." Ang sabi ni Mang Isidro kay Itay Miguel, bagay na siya namang sinunod ni Itay Miguel. Maingat niyang binuksan ang panara
ng kulungan ng kanyang talisayin at hinayaan niya itong nakabukas. Hinimas-himas niya muna't sinuri ang kanyang talisaying panabong bago niya ito buong ingat na ipinasok sa loob ng bayong. Yan ang wag na wag nilang uugaliin. Ang mag-asalhari sila sa ating sabungan. Alalahanin nila, pare-pareho lamang silang tatlo. Pare-pareho lamang silang tatlo ng mga dayo sa ating sariling baryo. Ang dalawang magpinsang Gaudoso at Jorlito, Asuncion, ay parehong tagabayan. At ito namang si Kapitan Ilmundo Alegre ay taga-kabilang baryo. Hindi ba? Kaya't wala sila sa lugar para maghari-harian, ang sabi ni Tio Pablito. Bagay na sinundan kaagad ni Itay Miguel, at yun ay labis na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Ang mga katagang, hayaan na lang natin silang magyabang o maghari-harian dahil tinitiyak ko sa inyong ito na lang ang huling araw ng kanilang pagiging hambog. Tayo na mga pinsan at mga kaibigan, pupunta na tayo sa ating sabungan. Magkakasama nilang 6 na iniwan ang aming tahanan. Dala ni Itay ang bayong na naglalaman ng kanyang talisaying panabong. At nang makarating na nga sila sa mismong sabungay, hinarap kagad ni Tio Rogelio si Mang Ildefonso, ang sentensyador ng aming sabungan. Bakit mo ako tinawag, Rogelio? Ang mahinang tanong ni Mang Ildefonso kay Tio Rogelio. Ildefonso, maaari bang makisuyo sa'yo? Oo naman, Rogelio. Bakit? Ano pa yan? Idinikit ni Tio Rogelio ang kanyang bibig sa kaliwang tenga ng sentensyador at sinabi niyang, sabihin mo kay Kapitan Ilmundo Alegre na ang talisayang panabong ng aking pinsang si Miguel ang gusto naming ibangga sa isamang panabong ng dalawang magpinsang yan. Ano? Rogelio? Sigurado ba kayo diyan? Hindi ba't natalo na ng bolik ni Gaudoso ang malatuba noon ni Miguel? Ang sagot ni Mang Ildefonso kay Tio Rogelio. Oo, alam namin yon. Pero hindi na mauulit pa yan ngayon. Kaya sige na, Ildefonso. Sabihin mo na kay Kapitan ang nais o gusto naming mangyari. Sige Rogelio, ikaw ang bahala. Pagkatapos na umalis ng sentensyador, ay bumalik naman si Tio Rogelio sa kinaroroonan ni Itay Miguel. At doon nakita nilang nagpailing-iling pa ang tatlong nasa loob ng sabungan. At ngumising-ngisi pa ang mga ito na para bang nakakaloko kina Itay. Hanggang sa lumabas na nga ang mga ito ng sabungan at lumapit kina Itay Miguel. Talagang wala kayong kadala-dala, natalo na ang inyong malatuba ng bolik ni Gaudoso. Pero ngayon, hito't naghahamo na naman kayo. At yung bang, Gaudoso, anong masasabi niyong magpinsan sa talisayang panabong na hawak na yan ng isa sa mga sabungerong ito? Ang nakakainsultong sabi ni Kapitan Ilmundo, kung sana yung sabungerong binabanggit niya ay si Itay Miguel. Kap, isa yung lulugo at walang silbing talisayin. Talagang masyadong minamaliit ng mga taong ito ang abilidad ng aming mga panabong. Pero sige lang, pagbibigyan natin sila, Kap. Pagbibigyan natin sila hanggang sa maubos ang kanilang mga alagang mga panabong, di ba? Isang Jorleto. Naghagalpakan ng tawa ang tatlo, dahilan upang maibaling na sa kanila ang atensyon ng mga mamamust at mga sabungerong nooy makikitang nasa paligid ng sabungan. Ngunit, tama na yung kakatawa nyo. Anong? Tama na yan, Kap, Gaudoso at Jorlito. At bakit ha? Dahil mamaya ay hindi na ninyo magagawang humalakak pa sa oras na matalo ang inyong mapipiling panabong na ibabangga dito sa aking talisayin. Napahinto ang tatlo nang marinig nila ang mga katagang yun kay Itay Miguel. Siguraduhin mo lamang na magkakatotoo yung pangarap mo na yan. Dahil pag hindi, ay ikaw o kayo ang mapapahiya dito mismo sa inyong sabungan. Ang gigil na pagkakasabi kay Itay Miguel ni Mang Gaudoso. Magsasalita pa sana itong magtataring pinsan ni Mang Gaudoso na si Mang Jorlito. Ngunit sumingit na si Mang George na isa sa mga namamahala ng aming sabungan at sinabi nito, tama na yan, yung usapang yan. Kayo, Kapitan Ilmundo at kayong magpinsan, kung alin man sa inyong dalawang panabong ang gusto nyong ibangga o itapat sa talisayin ng aming kabaryong si Miguel, ay dalhin nyo na sa loob ng sabungan. Maubos ng oras
Kapitan Ilmondo. Ano yun, Kaudoso? Katulad noong kami ay nasa inyong sabungan. Noong laban itong aking bolik sa malatubang panabong ng taong ito na nagngangalang si Miguel, ay ikaw na muna ang bahala sa mayahin ni Pinsang Jorlito. Oh, sige, Kaudoso. Pinsang Jorlito. Tayo na sa loob ng sabungan. Kargahan mong muli ng tari ang kaliwang paanan nitong aking bolik. Sige, Pinsang Kaudoso. At pagkatapos na mapasa kamay ni Kapitan Ilmundo ang mayahing panabong ni Mang Jorlito, ay iritadong tumalikod na kinaitay ang dalawang magpinsang maghambog. Pinsang Miguel at Tikboy, sumunod na kayong dalawa sa loob ng sabungan. Ang sabi ni Tio Rogelio kinaitay, sige mga pinsan, kaibigang Isidro, dito na muna kayo at kami papasok na sa loob ng sabungan. At pagkapasok nila Itay sa loob ng sabungay, kinargahan na kaagad ni Mang Jorlito ang taring may lason o danyo, sa ibang lengguwahe kung tawagin, ang kaliwang paanan ng bolik ni Mang Gaudoso. Samantalang si Mang Tikboy ay napansin kaagad ni Itay Miguel ang panginginig ng kanyang kamay habang ikinakarga nito ang matalas niyang tari sa kaliwang paanan ng talisayan ni Itay Miguel. Kaibigang Tikboy. Kaibigang Miguel, bakit? Huwag kang kabahan, huwag kang matakot kung gaano kalaki ang inyong tiwala sa akin at sa aking mga panabong. Ay ganoon rin kalaki ang tiwala ko sa iyo bilang isang mahusay na magtatari. Ang sabi ni Itay sa aming magtataring kabaryong si Mang Tikboy. Salamat, kaibigang Miguel. Pinakabahan kasi ako dahil sa mga sinabi ni Gaudoso kanina. Panakot lamang nila yon, kaibigan. Ang katulad nila'y isang latang maingay kapag kawala itong laman. Malaki ang naitulong ng mga sinabing yun ni Itay Miguel sa magtataring si Mang Tikboy dahil bahagyang nawala o nabawas-bawasan ang kanyang nerbiyos sa magpinsang sabungerong tagabayan. At katulad ng karaniwang makikita at maririnig sa isang sabungay, maingay na ang mga tao dahil sa mga perang pusta, bagamat marami ang pumusta sa bolik ni Mang Gaudoso. Ngunit higit na mas marami na ang nooy nagtiwala at pumusta sa talisayang panabong ni Itay Miguel. At nang iyon ay malaman ng magpinsan, ay nangalit ang mga ngipin ng mga ito. Mga bobo! Nagsasayang lamang kayo ng pera nyo. Pumusta kayo sa isang panabong na pangkawali lamang, mga buweset. Tama na yan, Pinsang Gaudoso. Mamaya pagsisisiyan ng mga yan ang kanilang naging maling desisyon. Ang sabi ni Mang Jorlito sa kanyang pinsang magkasalubong na ang mga kilay. Sigurado ka ba, pinsan? Pinsang Jorlito? Sa taring yan o sa taring ito na nakakabit sa aking bolik ay ang taring ibinabad mo ng magdamag sa lason o danyo. Ang merong paniniguradong tanong ng pabulong ni Mang Gaudoso sa magtataring pinsang si Mang Jorlito. Sumagot naman ito sa kanya at sinabing, "Oo, pinsan, sigurado ako at hindi ako maaaring magkamali. Tiyakin mo lamang, Pinsang Jorlito. Dahil sa oras na ikaw ay magkamali ay tiyak na ang ating kahihiyan sa lugar na ito." At nang tuluyan nang makumpleto ang mga perang pustay, kasama na nga doon ang mga pusta nila Itay, ay wala nang sinayang pang oras at pagkakataon ng Kristo at sentensyador ng sabungan. Pinagharap na nga nila sa ikalawang paghaharap si Itay Miguel na merong talisayang panabong at si Mang Gaudoso na may hawak muli na isang bolik na panabong sa gitnang bahagi ng maingay na sabungan. Pinagharap nila at pinarehong dalawa ang mga panabong. Naunang tumuka sa ulo ng bolik ang talisayan ni Itay at halos ayaw niya itong bitawan. Kumanti rin ang pagtuka ang bolik sa ulo ng talisayan, ngunit dumaplis yung sergyas sa ulo ng talisayan ni Itay. Sige na, tanggalin nyo na ang mga kaluban ng mga tari at bitawan na ninyo ang inyong mga panabong, ang sabi sa kanila ng sentensyador ng sabungan. At nang pareho na ngang walang kaluban ang mga tari ng dalawang mga panabong, ay kinarehong muli ng dalawa ang mga ito. Sa kamarahang ibinabat binitawan sa lupang sinaunang sabungan ng naturang baryo, pinupog kaagad ng mga pagpalo ng talisayan ang bolik at halos ayaw na nga niya itong bitawan.
Ngunit nakapagtatakang matikas pa rin ito. O brusko pa rin sa kabila ng mga sunod-sunod na mga pagpalo ng talisayan ni Itay sa nasabing bolet, at walang makikitang ito may tinamaan ng tari sa angmang parte ng kanyang katawan. Nakatayo pa ring tuwid katulad ng talisayan ni Itay Miguel ang naturang boleg. May ilang segundo pang pinakikiramdaman ng dalawang mga panabong ang bawat isa, na para bang naghihintay lamang silang pareho kung sino ang unang aatake. Nang walang ano-ano'y tumalon ng napakataas ng boleg. Tumingalang bigla ang talisayan ni Itay. Pagbagsak nito sa talisayan ay walang palya nitong pinalo. Nang pinalo ang talisayan, hiyawan na ang mga taong nagsisiksika na sa paligid ng sabungan. Napangising parang asong bangaw o asong ulol ang dalawang magpinsan, dahil nang huminto sa mga pagpalo ang boleg nila sa talisayan ni Itay Miguel, ay nakalublob na lamang ang talisayan sa lupang nasa may parteng gilid ng sabungan. Paktay na yung talisayan, pinsan. Ha ha ha! Panalo tayo, pinsan Cardoso! Ang pasigaw na pagkakasambit ni Mang Jorlito sa kanyang pinsan. Ngunit, "Oo, pinsan, pero, anong pero, pinsan Cardoso? Bakit pa? Tingnan mo si Miguel, yung may-ari ng talisayan na yan." Ibinaling naman kagad ni Mang Jorlito ang kanyang paningin sa nooy kinatatayuan ng dalawang si Itay Miguel at si Mang Tikboy. At doy, bakit ka naman? Taliwas ito noong laban ng kanyang malatuba sa baryo nila Kapitan El Mundo. Noong matalo ang kanyang malatuba, ay parang niyuping lata, ang kanyang itsura. Pero ngayon, nakangisi pa rin siya. Pinsan Cardoso, huwag mo na siyang pansinin. Siguro'y nasisiraan na yan ng bait. Ang sabi ni Mang Jorlito, samantalang nang dinakma at sinuri ng sentensyador ang talisayan ni Itay, ay do'y nakita nitong tad na ito ng mga tusok ng tari. Pero ganoon pa may, ay nananatili pa rin itong humihinga at gumaganti naman ito ng pagtuka sa boleg sa oras na ito'y kanyang inilalapit sa ulo ng boleg. Animal, ba't ka naon? Ba't nagagawa pa rin gumanti ng pagtuka ng talisayan yan sa ulo ng aking boleg? Sayaan mo na yan, pinsan. Hindi rin magtatagal, ay matutudas na rin yan. Ang sagot ni Mang Jorlito sa kanyang pinsang nooy makikita na itong iritado na. Sa ikalimang pagkakataon na pinangharap ng sentensyador ang dalawang mga panabong upang masintensyahan na ang mga ito kung sino sa kanilang dalawa ang magiging panalo, ay do'y gumanti pa rin ang pagtuka ang talisayan ni Itay Miguel. Bagamat ito'y makikitang nanghihina at duguan na ang kanyang tuka, at nang ito'y parehong binitawan ng sentensyador sa sahig ng sabungay, nagimbal ang lahat, Sir Jess, sa isang pangyayaring hindi inaasahan ng lahat, lalong-lalo na nga ng magpinsang sabungerong tagabayan, dahil pumalo kaagad ang talisayan ni Itay Miguel sa boleg ni Mang Cardoso. Sa kanyang parting suso, malakas ang pagkakapalong yun, dahilan upang ito'y mapasubsob sa sahig ng sabungan at nangisay-ngisay. Hindi! Imposible! Paano? Pasigaw na pagkakasabi ni Mang Cardoso. Samantalang si Itay Miguel, anong kababalaghan ito ng mundo? Totoo pala talaga ang mga mutya o bertod sa sabong, dahil nagkatotoo ang mga sinabi ni Tatang Tirong. Sa isang pagpalo lang ng aking nanghihinang talisayin, ay natalo niya ang boleg, at ayaw na nga nitong gumanti ng pagtuka, na kung ito'y ihahalin tulad, ay para itong batang tinanggihan ang isusubong pagkain ng kanyang ina. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili, kung saan ay nooy kasalukuyan ng maririnig ang sigawan ng mga taong pumusta sa kanyang talisayang panabong. At kabilang na nga doon sina Tio Rogelio, Tio Oscar, Tio Pablito, at ang magtataring si Mang Tikboy at si Mang Isidro, dahil iniangat na nga ng sentensyador ng sabungan ang buhaypat. Ngunit nang hihinang panalong talisayan ni Itay Miguel, ngunit ang boleg ay tudas na, Sir Jess.
Muli po mga mahal naming mga kamundo, abangan nyo po ang ikatlo at huling yugto ng ating padalang magandang kwentong pangkababalaghang ito. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nakikinig ngayon at makikinig pa lamang. Salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.